heels o high heels na uuso ngayon sa mga kababaihan. Pandagdag height at upang umangat sa iba at gumanda ang tindig. Hindi bali ng magkandakalyo. Ito rin ang itinuturong salarin kung bakit nadadalas yatang matapilok ang mga beauty contestants kahit pa sa Miss Universe. Pinag-usapan at pinagpipiestahan hanggang ngayon sa YouTube ang video ng pagkakadulas ni Miss USA sa evening gown competition ng 2008 Miss Universe Beauty Pageant. Matatanda ang nauna na ring kumalat sa YouTube noon lamang nakarang taon ang pagkakadapa rin ng Miss USA sa 2007 Miss Universe. Sa magkasunod na taon, lumakda sa entablado ang mga kandidata ng Amerika. Paano nga ba ito nangyari? Nang dahil lamang sa kanilang mga takong. Most favorite. Pero sa totoo lang, nauna nang umiksena sa ganitong paraan ang ating pambato sa Miss Universe noong 1999 na si Miriam Kiambao. Kasi mahaba yung gown ko, tapos may mga beads siya. Siyempre, pag may beads, mabigat. So, pagbaba ko ng hagdan, medyo yung takong ko, naapakan yung train kasi mahaba-haba yung train ng gown. Tapos yung mga beads na nandun sa ilalim ng fabric, nakatapat dun sa floor. Siyempre, pag naapakan mo yun, madulas. So, napadulas ako. Ang pagkakadapang yun ni Miriam, umagaw ng pansin, maging ng mga hurado. Siya ang itinanghal na first runner-up. Salamat daw sa kanyang takong at pagkakadapa. Natuto siyang bumangon. Ang mga sapatos na detakong o high heels kadalasang nagbibigay ng ilusyon na mas matangkad kesa sa totoo ang mga nagsusuot nito. Iba't ibang klase o iba't ibang height ang mga takong. Merong low heel, mid-heel, at high heel. Ang takong pwedeng maging stiletto o yung patusok. At wedge na parang triangulo ang hugis. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na takong sa Guinness Book of World Records may taas na 16 inches. Sa showbiz, tila nagpapataasan ng takong ang ating mga artista. Usually 3.5 to 4. Since maliit ako, kailangan ko ng mas malaking height. So 3 to 4. Pero maganda siyang tingnan, lalo na kapag naka-cocktail dress ka or naka-formal ka. Pero medyo uneasy lang ang pakiramdam kasi pag any moment matapilok ka. 4 to 6, may 3. Depende sa mood ko eh. Depende rin sa uso, di ba? Tsaka sa role, ganyan-ganyan. So, pero kahit gano'ng kataas na heels, kaya ko talaga. Dito sa Heels Hobo, elegante ang disenyo ng kanilang mga sapatos. Bonggang-bongga ang mga takong. Itinuturing ang mga itong masterpiece. I wanted to come up with something different. I wanted to add romance in every woman's heart by creating special heels. Ang kanilang mga sapatos nagkakahalaga mula 3,000 hanggang 7,000 pesos kada pares. Bagamat karaniwang mga babae ang nagsusuot ng detakong na sapatos, alam nyo bang orihinal pala itong naimbento para sa mga lalaki? Noong 16th century, hirap na hirap daw ang mga cowboys sa tuwing sasakay sila ng kabayo. Nadudulas daw kasi ang kanilang mga sapatos kapag pinapasok nila ito sa estribo. Kaya't naimbento ang takong para magbigay hugis sa kanilang mga swelas at maiwasan na rin ng mga cowboys ang kanilang pagkadulas. Magpahanggang ngayon, uso pa rin sa ilang mga lalaki ang pagsusuot nito. Si Jess, 53 years old, motor rider, kaya't astig na astig kung pumorma. Ang kumukumpleto sa kanyang get-up, ang kanyang rider boots na ang takong 2 inches. Medyo small ako, so if I wear boots with 2 inches heels, I look quite tall.
you get more traction if you ride the motorcycle if your takong is high. Pero babala ng mga eksperto, sa mga babae man o lalaking nagsusuot ng detakong, mag-ingat. Pagka naka-heels ka, nakatingkayad ka, yung weight of your body mas nasa front part of the foot instead of even siya, no? So that puts more, yung naglalagay ng more stress on the front part of your feet. Nagkakaroon ng pain dyan, calluses. Si Rose, sa halos 30 taon niyang pagtatakong, hindi niya inakalang madidisgrasya siya dahil dito. Nakipag-unahan daw kasi siya sa pagsakay ng bus at dahil may kataasan noon ang kanyang takong, nawalan siya ng balanse. Nang dahil sa aksidenteng yun, kinailangang ipasimento ang kaliwang paa niya. After 2 weeks, hindi pa naaalis yung pain. Tapos every time na yung, syempre, lalakad ako, ganyan-ganyan. Yung parang may tumutusok, ganun. So, nag-decide na ako, patignan sa doctor. Yun nga, in-x-ray muna. Tapos nakita doon sa x-ray yung fracture. Mula noon, nagdesisyon si Rose, kailanman hindi na siya magtatakong. Pero para sa mga hindi talaga maiwasang magsuot ng high heels, may payo ang mga doktor. You can choose to go to work wearing flats or rubber shoes and then change into your dress heels only when you're in work. You can do, since nakatingkayad ka, after work or during work, tanggalin mo and then you stretch your muscles mo. Sa ballroom dancing, hindi raw maiwasan ang mga takong. Mas gumaganda raw kasi ang forma o tindig ng dancer kapag mataas ang heels. Si Becky Garcia, founder ng Dance Sport Council of the Philippines. Nakakakaba ang kanyang bawat pag-indak, pagkataas-taas kasi ng kanyang takong. Sa dance part po, nagsasayaw kayo with Heels, yeah. mahirap po ba magsayaw? No, it's not at all. Training naman yun eh. I always want high heel shoes. Probably it's also because I'm not very tall. I want to make up for it. That's also probably one of the reasons. May koleksyon nga siya ng mga high heels at ang bilang nito umabot na sa mahigit 100 pares. Lahat imported. May takong siyang meron pang Swarovski crystals. May hugis parihaba. May nakaukit ang disenyo. At ang isa sa kanyang mga paborito, takong na mukhang babasagin. Heto naman si Jessica, 14 years old, salat sa buhay. Iisang pares lang ng sapatos meron siya. Kung siya lang daw ang masusunod, gusto niyang magkaroon ng sapatos na mas mataas ang takong. Madalas daw kasi siyang tinutukso sa kanyang height na 4'2". Maliit po kasi. Anong problema sa pagiging maliit? Marami pong nanunukso. Ano sinasabi nila? Bulilit daw po ako. Kung magkakasapatos lang daw sana siya ng may heels, mas magkakaroon daw siya ng kumpiyansa na makipagsabayan sa kanyang mga kaibigan. Lalo na ngayong sasali siya sa isang contest. Kailangang dagdagan niya ang kanyang lakas ng loob. Lalo pat haharap siya sa madla. Ang problemang ito ni Jessica, nakarating kay Becky Garcia. Hi Jessica, I hope magustuhan mo itong ibibigay kong pair of shoes sa'yo. Kasi ang pangarap mo ay to have your first high heel shoes. Ang sapatos na bigay ni Becky, agad naming dinala kay Jessica. Noong isinuot niya ito, bakas na bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Ma'am Becky, maraming salamat po sa binigay niyo. Malaki po ang may tutulong nito sa akin. Thank you po. Sa kompetisyon sa Agosto, mukhang hindi lang ang takong at height ni Jessica ang nadagdagan, pati na ang tiwala niya sa kanyang sarili.
tutuusin, wala dapat sa taas ng ating takong ang bilib natin sa ating sarili. Pero kung makakatulong ito, bakit hindi? Iwasan lang na matapilok.